For today's video, so ito na nga yung pinuntahan natin na isa sa itinerary natin dito sa Tagaytay. Since marami naman na tayong napuntahan dito sa Tagaytay, pero ito yung mga bagong attraction na very popular dito sa TikTok, YouTube, sa mga social media. So ito yung Crosswind na may subdivision and condo units. So, ayan, may mga attractions sila dito na very Instagrammable. So, alam ko pwedeng mag-commute dito kapag sasakay ka lang ng jeep. Pero, yan, medyo malayo kasing lalakarin nyo. So, mas maganda kung meron kayong sariling sasakyan. Yung vibe nito is parang sa John Hay. Pero, yun nga, since Tagaytay to and medyo meron tayong global warming, ang init na itong mga panahon to. Siguro mga 3 o'clock na to or 3:30 pero mainit pa rin siya. Pagpapawisan pa rin talaga kayo pag naglalakad kayo dito. Pero which is a good thing kasi nature vibe talaga siya and hindi common din yung mga makikita ninyo dito. And yan, may mga pine trees and mga trees and very close sa nature. And kung yung naghahanap kayo ng place na gusto nyo lang mag-meditate or kumain sa mga cafe. Yeah, madami sila dito. So, ito nga yung famous ng mga bus nila dito. Yung bus na pwede kayo magpa-picture. And meron nga pala itong entrance fee. So, ngayon ang latest is 100 per person. Tapos may parking fee pa na nakalimutan ko na kung magkano, 50 ata. Tapos ito yung CR. So, meron din dito mga agent na nagbebenta ng mga condo unit na available dito. So, tinignan na rin natin kung anong itsura ng mga condo unit. So, ito yung 30 square meter. So, maganda naman siya yung kanilang model unit. And, ayan, ganyan kalaki and ganito daw yung itsura, pero yun nga. Syempre, expected na medyo expensive to dahil ang ganda ng place and yung location, yeah, very tahimik din. So, kahit na tsaka mahal talaga yung mga lupa na dito ngayon sa Tagaytay. So, ito. So, nung pumunta kami doon sa areang to, diniretso na namin papunta doon sa Napa na cafe. Tapos, bumalik kami dito sa may yung malaking chair para magpa-picture and mag-pictorial din and video. So, yan. Medyo may mga nagpapa-pictorial din dito pero hindi naman masyadong madami. Kaya, mabilis lang naman din. And yan, medyo mainit nga. So, kapag pupunta kayo dito, I suggest na magdala kayo ng cap or dala kayo ng payong. So, ito pala yung ginagawa na condo dito. So, ayun, siguro yung mga binibenta nilang condo dyan. Pero kapag dito ka daw naka-check-in, syempre, privilege mo na maglakad-lakad dito. So, yun nga, kasi nagutom na kami that time. So, dito na lang kami nag-decide na kumain ng dinner kasi almost 5 o'clock na rin to. And usually kasi mga cafe lang din yung mga nandito. Merong isang Filipino restaurant din dun banda sa dulo kaso napagod na rin kami bumalik. So, yan. Ito yung Instagrammable na pwede kang magpa-picture na Switzerland feel. Pero yan, dito na kami na-uwi. So, parang Vietnamese na Thai cuisine. Pero parang may Filipino. Parang fusion restaurant din siya. And very kakaiba yung vibe ng restaurant na to. And syempre, expected na natin na medyo mahal yung kanilang mga food. Ayan, yung mga menu. Meron silang mga Thai na mga dishes dyan. So, parang isang order, pinakamura is 400 plus. And, yeah, since na-budgetan naman natin ito, go na tayo dito dahil medyo magagabi na rin dahil dinner na. So, ayan, ang in-order natin dito ay kanilang chicken and yung adobo na garlic rice and yung barbecue. Tapos, eto pala yung kanilang CR. May bidet naman, pero medyo, yun nga, since parang ang vibe nito is lumang
house sa Vietnam ata to. So, ayan, medyo creepy yung itsura nung ano. Parang yung napapanood mo sa mga lumang movie kapag, ano, manonood ka yung mga parang old Chinese or Vietnam movie, ganyan, yung Saigon, yung vibe. Pero ang galing din ng pagka-interior niya. And meron din sila dito mga desserts, cakes, ice cream. Yan. And hindi nga pala sila dito tumatanggap that time ng credit card. So, cash or Gcash lang. So, kung wala kang dalang ganun is parang, yeah, baka mahirapan kang magbayad. So, ayan, meron pa mga painting na medyo creepy and yung mga cabinet dyan na luma na sinama nila sa interior. And, yan, yung vibe naman is na, tsaka yung interior is na drive din dun sa kanilang mga class ng food na binibenta. So, ayan, mga lumang cabinet. Tapos, eto, meron nga pala silang parang chicharap na binigay. So, yung sarap ng suka dyan. And then, yung house plant tea and yung melon juice. Ay, ayan. And, eto, yan yung mga inalin natin. Tapos, nandun sa may kabilang side, kasi nahanap namin yung Lucian, yung isang part ng crosswind. So, ayan. Bugis buhay pa na pumunta dito, guys. So, wag na kayo pupunta dito ng gabi. Medyo napakaalanganin kung hindi kayo bihasa masyado mag-drive. Medyo parang delikado. Matarik siya and napaka-liit ng dadaanan. In our case, kasi medyo malaki yung sasakyan namin. Pick-up truck. Tapos, ayun, madami kayong makakasalubong na mga ibang sasakyan, medyo madilim. Actually, hindi madilim. Hindi sila naglagay ng mga ilaw doon. Parang malayo-layo din yung mga 11 minutes kung i-waste ninyo yung papunta doon. And ang dilim. So, para siyang yung vibe na itong lugar na to ng Lucian Crossing is crosswind ay parang yung mga overlooking sa Antipolo. Maganda siguro to kung maaga pa kami nakapunta, kaso late na rin kami dumating since ang check-in namin sa hotel is 3 p.m. So, trinay lang namin magpunta dito sa Crosswind. Pero, yun nga, sa kabilang side kami napunta. And ito, sana yung hinahanap ko, yung parang Swiss daw na vibe for pictorial. Pero, mas madami kasi makikita doon sa may kabila. Yan, yung Windmill Lucian. So, may mga cafe din dito and madami din mga foreigners and kabataan na nandito. So, nung nagpunta kasi kami, medyo madilim na. Siguro mga 7 o'clock na to. And very limited yung ilaw nila. Tapos, hindi mo na rin makikita yung mga ibang overlooking na view kasi nga madilim na siya. And meron ditong isang part na cafe na parang nag-close na, hindi na rin nila, hindi ko alam kung close lang sila that day o close na talaga sila. So, ayan. Medyo may music pa rin naman and ongoing pa yung operations ng ibang cafe dito and marami pa rin namang tao. Pero hindi ganun kadami kasi yung parking is meron pa rin naman. Tapos dito tanaw yung fireworks sa Sky Ranch. So, ayan, nakita natin siya dyan. Tapos, eto yung billboard ng Lucian. Yan na lang yung nag-iilaw dyan. And the rest is madilim na talaga siya. And yun, paglabas ninyo is doon pa rin yung dadaanan ninyo. And I suggest na mag-waste din kayo kasi pag doon kayo sa kagaya namin, sa kabila kaming side na kapunta, dead end na rin yun. So, lalo na kapag umuulan dito, parang medyo delikado. Hindi sila naglagay masyado ng ilaw. Nakakatakot dumaan sa gabi na. Okay, yun lang. Bye!